Yeah, ewan nga Kuya Jim, but Kuya Jim, last time nakita namin si Kuya Jim nung nag-champion yung Eureka doon sa sa play Regional Wars, di oh, ba? Regional Oh. Wars. Kuya Jim, baka naman, ano muna tayo? No, si Tizo Mag-overload muna. din, di ba? Si El Tizo, which is, a couple of players. O Mm. siguro mas nasasanay lang talaga tayong hanapin yung mga yan dahil nga meron silang 7-man rotation. I still have full confidence in Coach Klo. Mm. Pero baka kasi meron kasi tayong tinatawag na veteran presence, no? Veteran leadership na kailangan dito ng Eureka to try to stabilize the things and slow things down because right now, especially especially after that game 1 dominance ng Boom Esports, the tempo and the momentum is really in their direction right now. Correct, man. Kung pag-uusapan natin muli yung buffet, may ko-connect lang ako. Kung feeling mo freely na kumukuha lang talaga yung Boom Esports early game, feeling ko kailangan kontrabahin ng Eureka yung nagsaserve. Bigyan mo lang ng isang peraso. Yung mga ganun kasi only one lang po per person. Talaga? Ba't tinawag ito na buffet? Di ba? Dadamay. Oo nga, no? May ganyan na. May ganyan na. Sinasabi lang tama. namin, guys. Tapos ang mga tao, lilima lang pero yung serving good for 50. Tapos isa lang po. So, either kontrabahin ng Eureka yung mga jungle monsters. I'm not manifesting agudo Jungle monster. Ito na, yung speaking of jungle, ito na si Carl, yung isa sa mga mahilig magtuhog-tuhog, tusok-tusok, Hanshin ang kanyang mapipick up dito. Pero ang Boom Esports kasi, they really are not leaving anything to chance. No? Talagang gusto nilang i-draft kung saan sila kilala. And we all know that impressive. After Diadia, ang isa sa mga best heroes niya is Lian po. So I'm really liking the start for Boom Esports. Oh, yeah. Ay, kung Lian, oo nga, no. Napaisip tuloy ako sa Liu Bang nagamit na pala yung kanina. So, yung Lian po ngayon, with banning out the Zhang Fei and the Mai Shenaway, so either they would really pick up something na very high pick ngayon na marksman sa Boom Esports, no? Kasi wala na yung Zhang Fei, wala na rin yung wala nga si Liang. So, medyo yung pwedeng maging free roam yung marksman nila ngayon kung makakapili sila na maganda. Yeah. Ako mahilig ako sa mga kakamping, alam mo yun, walang atubili na mag-engage on the Lian po. Sana all. Pero if anything, ang Lian po kasi talaga kapag sa mga laruan na napapanood natin and syempre sa mga nalalaro natin, Lian po is at his best kapag siya yung lamang, no? Ibig sabihin na kapag nakaka-front siya, nagiging meat wall siya para sa mga engages ng Eureka. Pero kasi kapag halimbawa nabibehind ng Lian po, hindi na masyado naaasahan yung kanyang pagiging tanky, kaya doon nagkakaroon ngayon ng konting problema. But we head over to the next set of bans at yung Boom Esports dito, tinatanggal nila ang mga targets on the top lane, tinanggal na yung main, tinanggal pa yung Alane. Yep. Grabe, sino na lang yung natira? Are they, parang yung sinasabi dito ng Boom Esports, itong Liu Bang is going to the support, no, instead of going to Vayne. Kasi pa rin tinarget pa rin nila yung Clash Laners Oo nga, Mayin, Alane, Fuzi pa. Actually, nga, no, Kuya Otto, no. Kaso, talagang mas utilize pa rin talaga kung kung nasa Clash Lane si mayroon na lang siguro, no, kung ganyan. Kuya Miggy. Ayun, as expected, dahil wala nga din yung ginagamit din to ni Toshi yung Lady Sun din doon. Actually, ito, we're looking at the comfort picks din na nakikita natin for the marksman of Boom Esports kay Toshi. And everybody completely gets activated kung paano nila malaline up din to. Neza. Kuya OSX, to? Yung habal-habal. Nga pala. Uy! Okay, sige. Hindi, sa iba na lang sasakay, hindi ayaw sa habal-habal kasi sa Fastcraft, no? Fastcraft, set sail na lang muna. Set sail na lang muna ang gagawin ba nila dito for the Clash Lane. Pero, yung backline kasi is the most vulnerable part na isang Lady Sun, not unless Miggy is... yung gun mo. Gun mo. Dalawa actually, pwede makuha. Wow, Mots. Ganda. Clash Lane Lian po? Pwede, Clash Lane Lian po. Grabe, the flex. Okay. Minsan, gumagana siya sa akin, depende kung anong naging start ng kalaban. Pero kung, gumagana siya. Pero kung nga naman, kung Lady Sun Motsi, pwede din. Sige, impressive. Book mo na kaya. Okay. And again, for me, yung siguro pinaka-surprising lang is itong Lady Sun. Yeah. Parang papartneran mo ba siya ng Lian po? Lian po ba yung magiging pillar niya? It's very possible. Pero normally kasi talagang nakikita natin kapag kami Lady Sun, kailangan mo yung aggressive support. No? Kanina nakita natin yung Dachau. O more often than not,
nakita natin yung Ming pero hindi yan ang gagamitin ng Boom Esports. Gagamit sila ng Mozi at yung Mozi yung magiging aggressive support dito ng ating Lady Sun. Yeah. And hindi din talaga mostly gumagana. Ewan ko lang sa mga games ko, sometimes Leon Paul Lady Sun, sucks lang. Pero kung ganito yung kanilang magiging start, and kung we've seen also impressive use the Mozi really well, at with this, pwedeng maging safe ang frontline at yung space na pwedeng ibigay sa Lady Sun. Depende na lang kung yung backline niya, again, may Sanse, kailangan nilang protektahan yun. So, think inside the box, kailangan nandyan din to defend, also use it aggressively. Malalaman natin kung paano nila ka-counter din. Kung isipin mo, may Nez, merong, ang daming options sana. Pero, si Vayne, also, si Haru here with the Lamb, kailangan talaga mag-ingat ni Toshi. Ni Toshi, no? Kasi Bala ka Toshi, eyes on you ngayon. Pati si Tatsuri, pre, silang dalawa Silang yung parang dalawa. pag nakita rito ng Eureka, may panlilisik sa mata. Pero ngayon, ang Boom Esports ay kumukuha ng tempo, advantage sa may bandang gitna. No? Sila yung nakakuha ng tempo. Yep. At expected yan, kasi kapag meron ka talaga Mosin, lakas mo sa early. Sim. Ito talaga, ako ikaw isang Mozi talaga. Either you set the pace with the Cannon Blast, kasi that's really an effective tool. Kahit small window lang yung pagka-stun mo dyan. May a bit of a damage siya na pwede maging effective. Katulad ginagawa nila dito. No. Ayan na nga, 3 nga ang pwede sumalubong Migs ng HP bar. Mapapipil ba? Hindi. Haru, okay. Ginamit muna dito ang kanyang pag-frontline. Kaso nga lang, si Carl, good escape. Though, ang gandang follow-up doon mula kay Toshi. First blood na naman! Oh my goodness! Ito na nga ang gustong start na gawin ng Boom Esports. May follow-up kay Metal Wolf on a bad spot. Wala pa doon ang kanyang ulti. Wala din ang kanyang flash. Medyo delix yun. Pero with this 2 kills at merong red buff, mukhang magdidiyo ang early pace ngayon. Grabe naman. From disaster to masterclass yung nangyari para sa Boom Esports. Kamuntikan yung isang miyembro nila, pero the backup of Toshi was just on point para hindi matuloy yung assassination ni Haru. At it been na natuloy yung assassination ni Haru, posible siyang nag-level 4 sana doon. And alam naman natin, kapag nag-level 4 ang Lam, meron siyang escape tool with the death from below. But then again, the series of events heading over to Boom Esports once again opens up the map for them. Yeah, in death from below could be used for items offensively, defensively, dahil nga medyo prone to backline ambush to ang team ng Boom Esports. Pero maintaining their identity. Early game aggressive na yun ako. Ang ganda namang lapag doon ng Cannon Blast ay Metal Wolf on a killing spree. Wala pang 3 minuto, Toshi. Toshi is just playing with fire right now. Nakita nga rin natin kasi kanina si Metal Wolf ginamit yung flash niya to back up itong ang si Haru. And of course, we're talking about 2 of the best laners in the game. Toshi and impressive, recognizing na walang flash, walang defensive spell dahil level 3 pa lang siya. So hindi pa siya marunong maging dragon. Magikarp pa lang siya, pare. Tama naman. Wala pa yung dragon. Hindi pa po time para magpakita. Oh my goodness. Off-cam kill na naman. Funneling the deaths onto Toshi. Nako, maaga yung maaga yung pop-off ng isang Lady Sun. If you are a scaling marksman, kung magsascale ng ganito kaaga, maging masaya ka. Nakaiwas doon, ang ganda ng iwas doon. Dilagay, hinila sa torre, pero kaya ba? Oh! Ayan, nako. Pakunat si Kuya Miggy! God! Oh my God! Huwag ka na bumalik! Alis! Go big si Kuya Miggy dun sa top side Kamuntikan pa siyang mabuhay dun. Then again, space creator para sa kanya mga koponan. May pa-drifting kasi. Grabe naman to si Kuya Manny. Then again, gusto ko nga palang i-shoutout yung bagong game mode. Nalaro mo na ba yung game na bago? Yung may racing. Okay, ang tawag ko dyan, pre. Hindi pa lumalabas eh. Nag-hitay pa ako ng ilabas na. May content ka. Ilabas na. Baka pa na nakikinig kayo sa akin. Ang tawag ko dyan. Kanina nalaro ka na eh. So, pwede mo nang ilabas yan. Honor of Kings Fun Run 2025. Sakto. Baka naman, HO kayo, mag-fun run na kayo. Gusto mo? Tatakbo tayo. Sige, okay lang. Pero kailangan may jersey din tayo. Tama. Daddy ko, kung nakikinig kayo, maganda rin kung may mga obstacle. Real life obstacle. Lagay nyo dun sa Pasay. Bear hug mula kay Miggy. Mga ganun. Nagulat ako sa objective. racing mode.
Tyrant, nakuha rito ng Boom Esports. May malayo na silang kalamangan. The Overlord has been secured na rin dito para sa Eureka as a trade-off. Pero again, for Boom Esports, ang kailangan lang naman nila is to really just press on, no, yung momentum na nakuha na nga nila. Buo na yung item ni Tatsuri, so kumakati na to, pare. Ayun nga, nagamit na din dito. Yung ginagawa din ni Tatsuri on the other hand, yung peel na ginagawa doon ng kanyang mga blades is just really devastating din dito. Inagaw? Oh my goodness! Candy. Nagkawan ng candy. Grabe ka naman, Carl. Mamigay ka naman ng konting gift. Kaso hindi pinapabayaan ni Carl dito yung ini-invade lang nila. Continuous poke and pressure. Another space dito sa baba. Ibibigay naman kay Toshi. Carl, half an HP. Nandito din si Toshi. Damage, kumakagat na rin. Kumakate. Half HP on the T1 at hindi ata dapat mag-commit dito sa Metal Wolf. Tinawag din dito si Vayne at hinahabol. Impressive. Ginamit na rin dito ang pwede ng stun gamit ng Cannon Blast. Meanwhile, Haru wala munang pwedeng makalapit. Wow. Ito yung ang tawag dito mga NASA, mga space creators. Uy, galing. Mga astronaut. Astronaut. Parang yung ex ko lang sa space. Ano ba yan? Yung mga rason nyo, medyo na yan, mababaw na rason yan. Kuya Migs, eto na. Ayun, nag-infinite bastos na para lang makatakas sa flank dito ni Miggy. Pero again, as expected, with the Tremors push, wala ka na talaga pwedeng gawin kasi dun. Meanwhile, itong si Carl, libreng maagaw lahat ng cams. Oh, impressive! Oh, impressive mo siya na mapapanganib dito. Vayne with a kill. At may follow-up sa likod. Toshi from the back. Migs, ang nakuha niya dito. Napakagandang pwesto. Ginamit yung space. Ay, nako, muntik na kumonect doon kay Haru yung blades. Kaso ginamit na rin ang kanyang ulti. Hindi na nakalusot. Another kill. Boom Esports. Haru. At eyeing on the HP. May nakap dito nagmula kay... sino ba to? Nakalim si Carl. So sobrang dami nangyayari. Hindi ko na kayo yung pangalan. But this is just Boom Esports manifesting their aggression. Early game. Man. Lahat ata ng Torre sa lahat ng lanes na T1 tinanggal na nila. Yes, exactly. Nakakatatlo na rito ang Boom Esports. And for Carl, ang ginagawa niya kasing version dito ng Hanshin is parang yung version na nakita natin kay Freddy, no? Doon sa Dominator. Every single time na makakakuha ng opportunity na magnakaw, magnanakaw siya. Kanina nga, harap-harapan niyang ninakawan si Haru, no? And if you are Haru, talagang it will add up to you mentally. Kaya nakita rin natin na pinilit niya yung engage kanina with the death from below that did not really pan out. Ito na naman si Miggy. Set sail, ang gandang knock-up doon. Ginamit ka dito ang pang-iwas pero si Haru, finally, ang gandang kuha doon kay Toshi being unprotected. Oh, ay! Tatsuri with the blades! Completely denying that space. Pero ngayon, ang ginamit na naman ni Miggy, sinusubukang hilahin si Migs at si Haru dun sa kanang Torre once more. Pero hindi ata. Low on HP si Miggy din. Pero may set bang mga galing dito. Naka-cooldown ng flash. Ay, ginamit ang Infinite Bastos para makaiwas. Wala muna makukuha dito. Carl, sinusubukan kunin din si Migs. At nakuha din talaga. At dito... Ang sarap panoorin ni Carl, pare. Man, ang galing. Kanina pa siya patalon-talon eh. Oo nga eh. Grabe. Pa-jump, patalon-talon. May pinapatunayan si Carl. Meron siyang, this is a statement game by Carl. And again, with this game, pwede mong i-circle back sa kanya talaga tong larong to. Kasi kita mo yung rotation niya, talagang ginagaw niya lahat. Another Crimson buff na gusto niyang agawin at talagang ginugutom niya rito si Haru, no? Oh man, pwede din makikita si Metal Wolf. Oh no, dalawang pwede lang makuha dito. Instant double kill ba kay Toshi? Nakuha nga ni Miggy si Metal Wolf. Instant kill nga talaga. Make it 2 for casualty. Another one falls. Metal Wolf. Ginamit nila dito yung kakayahan ng Battlefield Command para makakuha ng dalawa, pare. It's just crazy right now what Boom is doing dito sa game natin. 4K advantage, another 3-pointer mula kay Tatsuri, pare. Ang hirap hirap tumayo. Bigyan mo siya ng bola. Sure ball talaga mula logo. Ganun yung nangyayari dito kay Tatsuri. Mula logo, hirap tumayo din dito sa harap ni Tatsuri. Tinan mo, yung ginagawang space na umiiwas. Okay, may round set sail. Babangga ba? Hindi muna babangga. Bagong car wash, hindi muna babangga. Nakakatawa din kasi, pare, kasi yung sakto-sakto pwede natin pag-usapan yung yung sasakyan dito ni Sanse. Oh, kasi naalala ko dyan in the series because match point na nga ang Boom Esports at babalik tayo sa game. T2 turret in the mid. Nakuha na, Kuya Otto. Yes, exactly.
Hindi pa pala nababutas yung high ground tower dito sa may bandang ibaba ng Eureka. The Boom Esports, again, kanina pa tayo reset, no? Recap ng recap. But now, we can do the recap at least with some visuals. Yeah. Meron silang 5,000 kalamangan dito. They were able to at least get another objective for themselves. At ito nga yung ginagawa ni Carl. Kanina pa siya nangagaw ng mga camps dito ng Eureka. Luckily for Eureka is na-secure ni Haru dito yung kanyang blue buff. Yeah, that's the most important thing para makuha sila ng konting bawi in terms of that recovery from the early game. Pero ngayon, habang ginuguhitan nga din talaga ni Impressive at ni Tatsuri ang mga pwedeng lakaran ng Eureka, it really shows na kailangan din talaga ng depensa dito at kailangan malupitang counterplay na mabilis. Kasi kung iisipin mo din, sino bang pwede makapag-hold ng frontline dito? Either setup ni Vayne or pwedeng maging follow-up ni Mig. So, oh my God! From logo, di ba? Nakikita mo, halos 3/4 bar ang nawawala dito sa buhay ni Jare kapag siya ay sumasalong ng couple blades ni Tatsuri. Oh my God, ang sakit nun. Ayan na nga, ito na nga bang hinihintay nilang setup? Ano nga ang pwedeng masalong? Remember Oh, me. the block! The block by Miggy. Kukulian pa Oh, yung likod! Oh my God, may lawan pala sa likod. Habang nakuha ng magandang pick-off dito ang Eureka. Diversion lang pala yung sasakyan. Grabe. Oo nga, like the perfect word for it is the diversion play kasi hindi ko alam kung paano nakapag-flank si Haru. Saan siya nanggaling? No? Talagang, ano yun, malayo yung inikot niya. Doon siya tinuro ng ways, kaya talagang nandoon na rin siya. For now, though, Boom Esports, enhanced tyrant na tong gusto nila makain dito, pare. Pero enhanced overlord, ang pwedeng makuha ng Eureka on the other side. Kaso ang problema, sa sobrang bilis mag-clear ng Boom Esports dito, pwede nila i-contest yung overlord kung kukunin ng Eureka. Oh, kahit may primal bond yan, pwede talagang kunin ka agad kung push yung pag-uusapan. Pero Haru, ang ginagawa, ito feeling ko yung ginagawa lang talaga ni Haru dito, harap ng ganda pwesto from the backline. Dahil siya talaga may kakayahan na may konting split second na makaiwas binangga ka agad dito, harap-harapan. Metal Wolf na kuha ng kill. Meanwhile, si Carl tagpuan dito na nagkumukuha din ng waves at also open camps. Pero ang buff ngayon ay open for Eureka na makuha dahil nakaban pa nga ang Boom Esports. Kumbaga 50% lang yung damage ng smite dito ni Carl. Yep. Pero maharot pa rin ang Boom Esports, pare. Oh, Haru! Oh my God! Ang ganda pick of with a crucial pick of Toshi. Ang follow-up agad ng Eureka ay sumalubong na kaagad. Jare with the kill following up with 3 members down. Flash crowd control. Sanang bawi nila doon. Kaso sila muna yung bumaliktad. Nabubuhayan ng Eureka, pare. Ang galing. Balikan natin. Again, nakita nga rin natin dito yung, again, being aggressive dito ni Haru at the perfect moment. Finding the target, si Toshi talaga yung pinaka-primary target dito dahil siya yung kanina pa nga nakakaipon ng gold. And not to mention si Tatsuri, nauna na kasi siyang nasa hukay. No? Kanina dahil nga, etong si Vene, nahanap niya yung tamang blind spot para masurpresa nga itong si Tatsuri using that head-on collision from the set sail. Pero, if anything, kumbaga, syempre, bibigyan natin ng positive yung Eureka, bigyan din natin ng criticism itong Boom Esports, nawawala yung disiplina, pare, di ba? Yeah. You know, normally, kapag halimbawa may Mozi ka, chinecheck mo talaga lahat ng bushes eh. Yeah. So, paano naging posible yung ginawa ni Vanay kanina? Yeah, kaya nga naging ano din si Haru. He has to be wise as of this moment, man. Looking at the play na ginawa niya kanina, talagang he wants to be sneaky most of the time dahil wala kang pwedeng mag-frontline dito kaagad-agad kay Eureka. Pero they're trying to utilize the play, Migs and Haru, this Lam and this Liu Bang. Ito talaga ginagawa nila, inikutan nila ang Boom Esports. No? At tinan mo yung pwesto dito na ginagawa ni Haru. Although wala pa silang 30 na kukuha dito at there's still more work to be done here. Likod na naman As siya, Eureka, pare. pwedeng lumikod dito si si Haru. Oh, inako si Metal Wolf na wala! Wala nang choice kayo ng Eureka kundi lumaban. Kaso ang ginawa nila dito, another pick up from Toshi. Kaya ba ng damage ka na Boom Esports na pumalag habang sinzone out nila dito ang mga Tatsuri. miyembro. Si Haru nga ang nakaiwas kahit na meron think inside the box. Mickey, hinahabol pa din ng dalawa. Kaya bang solusyonan na damage? Matik na yun! Uy, grabe naman. Tatsuri, pero panalo pa rin sa push. Panalo pa rin sa third takedowns. At Haru, delikado yung naging play. At siya yung bumagsak. Jare na lang ang nag-iisa. With Jare being the lonesome to defend, ito na yata yun para sa Boom. Ay, naging ice muna siya dito, buying time for the team. Pero may Dragons na nagpupush, eyeing on to the Crystal. Boom Esports, despite the pickoffs, despite the takedowns, sila ang kukuha ng series na to. Sweep for Boom Esports once more. Advancing and still is alive dito sa tournament natin, Boom Esports. One more time. And setting up a date dun sa una nilang nakalaban ng day number 1 Rough World era. Sabi dito ng Boom Esports, we will see you next week. Ay,
ano yan? Ang tawag dyan, date, guys. So, ang ano yung mga comeback, sa lower bracket kasi, recovery and comeback is imminent. So, kailangan din talaga bantayan kung ano nga ba yung magiging key to victory. Pero dito ang naging sagot ng Boom Esports is just their identity. Funneling into Toshi with the start. May mga inconsistencies lang dun sa dulo kung paano i-protect. Medyo delikado nga din naman, men. Kung ikaw magpro-protect sa Lady Sun. Impressive. They're trying to force the think inside the box more frequently. Kaya ang ginagawa lang ni Haru and Mix dito, create the pressure, create a diversion. Si Vayne ang nagiging frontline or nagiging parang sponge para hindi rin talaga basta-basta na makuha yung mga important member shots. Jare and Metal Wolf. Kaso nung una siya na pick off doon na nagbago lahat eh. Yes. Had it been nabuhay si Metal Wolf, it could have been a one-team fight now for Eureka. Kasi ang ganda na nung ginawa nung Lam eh. Nakita natin mula sa minimap kung paano niya diniskartehan. Pumunta siya sa blue buff ng kalaban at naghintay siya ng tamang opportunity to get that wrap around. Yeah. Ang importante kasi sa wrap around is that you have to be cautious din sa positioning ng minions ng kalaban. Kasi kung magra-wrap around ka tapos masasabayan mo yung minions ng kalaban, di bolilyaso na kagad yung position mo. No? Yeah. So Haru was really doing a very good job, and despite the goal difference, talagang pumalag dito ang Eureka. However, Boom Esports being so ahead, and again, I just want to commend itong si Tatsuri. Siya ba naging MVP o si Carl ba? Either of the two eh. Pwedeng kahit sino sa kanila eh. Pwedeng talaga maging MVP para sa Boom Esports. Yeah. We will see them again next week. Again, one of the favorites, if not the favorite, to win it all dito sa tournament natin. The reigning defending champion Boom Esports survives one more series. Ito sabi mo there were moments of recovery and comeback for Eureka. As we can see the graph, may konting up and downs. At kung babalikan natin yung replay onto this match, ito yung naging simula ni Toshi na talagang nag-funnel sa kanya lahat ng kills. As a scaling marksman, magdiwang ka at yung naging ang duo nila dito sa baba ni Impressive, it was just a perfect way to seal places. Ito na nga yung play na ginawa ni Miggy na hinila na yung dalawa sa to. It was an amazing pull. Kaso nga lang, yung hila na ginawa din dito ni Haru was a very crucial moment. At napaka-calculated ng pwesto, no? Just outside the circle na hindi talaga sila magagalaw. Right. And for Boom Esports, madaming mga plays dito, and kung ikaw si Toshi, bibitaw ka na sa cellphone kasi yun nga, yung Liubang really unlocks a lot of play, no? Merong Neza Lubang, meron pang Liubang. Pwede. But in the grand scheme of things, parang alam mo yun, like the utility that is being offered by Liubang is more more defensive. And pwedeng offensive, pero isa lang talaga, or kumbaga hindi ganun ka-impactful yung stun mo, unlike the Lianpo na kapag ang Lianpo kasi nag-stun, sakop yung buong screen ng cellphone mo. Parang hindi nangyayari. Oo nga. Well, ayun lang talaga yung pinaka-problema ng LAM. Also ng Lian po. Once you set up, either you're prepared to sustain dahil nga yung peel din dito ni Jari, masakit din siya eh. So the moment na mali yung lapag mo ng Tremor Smash, pwede kang actually ma-take down mid-air. So ito yung ginagawang brilliant sana ni Haru na pwedeng gawing follow-up ni Mix na ginawa nila from the diversion play na ginawa nila sa top lane. Kaso, when Metal Wolf was picked off first, yun talaga yung naging window ng Boom Esports na ituloy-tuloy lang nila